Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Pero bago natin simulan yung story ko to guys. Don't forget to like, subscribe, and share this video sa mga kakilala nyo. Mahilig makinig ng story. Kung may experiences kayo at mga horror story din, send nyo lang dyan sa FB groups natin guys. Mag-join na kayo at i-share nyo na yan. So yun guys, simulan na natin. Marami akong ikukwento, pero ikukwento ko muna yung kwento ng mama ko. Yan. Yung mama ko kasi, sila, Waray, tsaka Ilocano naman yung papa ko. Tapos yung pumunta sila sa probinsya ng papa ko, dun sa side ng papa ko, dun ako pinagbubuntis ako ng mama ko nun. Yes, ako yun. Tapos, okay naman. Okay naman yung pagbubuntis. Pero merong pangyayari na natakot talaga yung mama ko. Tsaka marami din talaga silang experiences. Pero dahil sa kawalan ng sapat na pera, hindi sila makaalis. So, meron kaming doon ilog. Tapos meron siyang tulay. Yung kwento ng mother ko, yung ilog kasi namin doon, malinis talaga as in. Pwede mo talaga liguan. Wala kang makikitang kalabaw. Yan, wala kang makikitang kalabaw na naliligo. So, malinis talaga siya. So, pumunta sila doon. Tapos sa tulay, may tulay doon. Napakaganda ng tulay, guys. Hindi ko alam kung nandun pa yun. Bata pa kasi ako. Pero naabutan ko yun, teenager ako. Ewan ko lang ngayon kung nandun pa. Pero yung mother ko, kwento niya sa lola ko na meron daw nakatayo, meron siya nakatayong babae. Bata siya, batang babae na mahabang buhok, sobrang puti, tapos naka-dress na white, tapos ang sama daw na tingin sa kanya. So, ganun. Tapos na-realize daw ng lola ko, ganun na ganun daw yung itsura ko. Ano yun? Doon ako pinaglihi. Hindi, pero ganun talaga. Yun yung kwento ni mama. Na may nakita daw siya dun sa tulay. Ang sama-sama daw ng tingin sa kanya. Buntis siya nun eh. Sama-sama daw ng tingin sa kanya. Bata, mahaba buhok. Yan, sobrang puti daw. Tapos sabi ng lola ko, dun daw yata ako pinaglihi. Sabi ko, Hindi. Hindi ako naniniwala dun. Pero yun. Tapos, meron pang time na, ayun yung pinaka nakakatakot na kwento ni mama. Nagbubuntis niya ako. Natutulog sila. Tapos, malaki siya, 'di ba? Tapos may nakaganon sa kanya. Akala niya si Papa 'yon. Pero nung hinawakan niya, mabalahibo daw. Mabalahibo daw, ganon-ganon niya pa daw. Tapos nang tinignan niya, kamay lang na mabalahibo, walang katawan. Tapos hinagis niya daw. So takot na takot siya. Tapos yung lola ko, naniniwala siya dun. Kasi pag mga matatanda sa probinsya, ganyan eh. Naniniwala talaga sila sa aswang. Meron ako na-experience. Yung na-experience ko is yung sa bahay namin. Yun? Bata pa ako nun. Tapos buntis yung ate ko nun. Yung panganay namin buntis siya. Tapos yung bahay namin, malaki naman siya. Tapos yung bubong is yero. So, maririnig mo talaga pag may umaapak ganun. Ilang beses to nangyari sa kanya nung buntis siya. Tapos naririnig namin, may yung bubong ng CR namin, yung bubong niya, doon, meron naglalakad. Kasi naglalakad talaga, naririnig namin yun. Pero bago ko marinig yun, ginising muna ako ng sinundan ko, na ate ko. Ginising niya ako. Tapos, naririnig ko din. Kasi naglalakad talaga siya. Pero ngayon, pag-iisipin ko, possible na pusa siya, guys. Kasi kapag, ilang beses ko na rin na-experience yun, may pusa sa bubong namin. Tapos, ganun talaga din siya kabigat. Kaya lang ang nakakatakot na part is yung naglalakad na yun, is ginaganon niya yung yero talaga. As in, ginaganon niya talaga. Parang gusto niyang buksan, ganon. Gusto niyang tanggalin. Tapos, ang nakakatakot din kapag kinakausap siya, umi-stop siya. Kinakausap pa lang yun As in, nung sinisigawan siya, umi-stop siya, humihinto. Tapos, babalik ulit siya sa pag ganon-ganon ng yero.
Tas binabato na siya ng asawa ng ate ko, binabato ng timba yung bubong, ganyan. Tapos ayaw tumigil. Tapos minura-mura niya. Tapos yung kuya ko, kinumbinsi niya na yung asawa ng ate ko na lumabas. Silipin kung ano nga ba talaga yon. Nung sinilip nila, wala naman. Tapos, narinig ko na lang, mayroong parang buhangin, yung pala asin. Sinabuyan pala nila ng asin yung yero. Tapos, ang nakakatakot, parang merong, alam mo yung tuwalya na pinagpag. Pag pinagpag mo yung tuwalya, ganun na ganun, may narinig kami talaga na gumanon talaga. Tapos, ayun, nawala din. Tapos, hindi na rin nakatulog yung mga matatanda sa bahay, hindi na sila natulog. Nagbantay na lang sila, parang nagkwentuhan na lang sila para manatiling gising. Tapos kami, syempre sumubay din kami, mga bata kami. Sumubay kami sa pagpuyat nila, pero syempre mga nakatulog din kami. Tapos, after nun, buntis yung ate ko nun buntis pa siya, hindi pa siya nanganganak. Etong naman na to, senaryo naman to, nanganak na yung ate ko. Newborn pa lang talaga yung panganay niya. Panganay yun eh. As in, kakapanganak lang. Sa bahay siya. Sa bahay siya nanganak. Yun. Tapos, yung moment na yun, nakaiga na kami nun. Ginising ulit ako ng sinundan ko. Ginanon niya ako. Kasi, yung nilalang or yung nag-iingay, sa yero na namin, hindi na siya sa CR, sa yero na namin. As in, ginagano niya ulit yung yero, gusto niyang buksan yung yero. Tapos, syempre kami natatakot kami. Yung ate ko, tinatakpan niya yung bibig ko kasi ako, bata pa ako na dami kong sinasabi, takot na takot ako. Tapos nakatingin lang kami, alam mo yung nakaabang kami. Nakaabang kami sa yero, nakaabang kami sa bintana. Buti na lang yung bintana namin, guys. May grills siya. Tapos, sliding siya na glass. Buti na lang din yung bintana namin na yun, yung glass. Maayos pa yung lock. Nasira yun nung dumami na yung bata sa bahay. Doon na nasira eh. Pero yung time na yun, parang ako pa lang yung bata. Pati yung sinundan ko, kami pa lang. Tahimik lang kami. As in, nung sinabi ni ate manahimik, tahimik lang talaga kami. As in, inaabangan namin kung anong mangyayari. Ewan ko bakit ganun. Pero kung iisipin ko ngayon, possible na pusa lang siya. Pero may pusa bang ganun? Intentional. Intentional siya na i-stop siya. Kasi 'di ba? Ang pusa kahit kausapin mo, hoy, gaganunin mo yung pusa, 'di ba? Gagawin niya pa rin yung gusto niyang gawin. Parang hindi kanya naririnig. Pero yung na kasi yun, yung nasa biyero na kasi yun, pag kinakausap siya, pag binumura siya, wala siyang gagawin, parang tahimik lang siya. Tapos kapag alam niyang nakikiramdam ka, saka siya gaganong-ganon sa yero. So yun, di ba nakakatakot? Tapos yung time pa na pagkatapos sabuyan ng kuya ko, yung yero, biglang may pumagaspas ba tawag doon? May gumanon. Ay, may kwento rin pala ako yung bahay namin na yun. Ewan ko bakit may mga ganun sa bahay namin. Marami akong na-experience sa bahay namin, guys. As in, nakakatakot. Meron pa talaga, kung hindi sa labas, sa loob. Ano yun eh, madaling araw yun. Tapos, nauhaw ako, nagising ako, nauhaw ako. Tapos pumunta ako sa sa kusina. Tapos, uminom ako sa ref. Syempre, sa ref galing yung tubig. Parang tanga magkwento. Pero uminom ako. Pagsara ko ng ref, kasi di ba tapos na ako uminom. Pagsara ko ng ref, biglang may, alam mo yung tiles, subukan mong mag-stomp sa tiles. Yung parang kang tumalon. Hindi ka tumalon ng sobrang taas. Parang saglit lang ng talon, maikling talon lang. May gumanon. Pero sa lababo, kasi ang
ano namin, ang lababo namin, tiles siya. Yung sahig, semento lang talaga. So, yun. Takot ako, takbo ako agad sa ano eh, sa kwarto. Buti na lang yung kapag tulog na ang lahat, ang bukas lang na ilaw is yung sa kusina. Ganun ginagawa namin. Ang bukas na ilaw sa kusina talaga. Ganun siya. Dapat, as in, ganun talaga ginagawa namin. Simula bata ako, ang bukas na ilaw, kundi sa labas, sa kusina. So, yun lang guys. Medyo mahaba na yung, yung time ko para magkwento. Pero marami pa akong story talaga. So, yun guys. I hope you like this video. Kung may mga ganun ka ding story, yun nga, send nyo dyan sa FB group natin. So, yun guys. See you all on my next video. Bye-bye!